Hello, welcome po ulit sa araw na ito sa minsan pa pag-aaral ng mensahe ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo po ay humanda at patuloy na ibukas ang ating isipan at ang ating puso upang ang ating Ama sa Langit ang siyang magbigay at magpahayag ng katotohanan sa kanyang mga salita. Let us welcome our Father in heaven, let us welcome our Lord Jesus Christ, and let us welcome the Holy Spirit na siyang gumabay at mag-guide sa atin para sa kaalaman na maunawaan po natin patungkol sa kanyang kaharian. Magsisimula po tayo sa katanungan. Do you believe that there's a need of salvation for everyone? Naniniwala ba tayo na merong na kailangan ng salvation or ang kaligtasan sa bawat isa? Why? Because everyone are fall into sin. Lahat po ay nahulog sa pagkakasala. Dahil po ang lahat ay tumalikod sa Diyos Ama na ating Hari. Because everyone is subject to the penalty of death. So lahat tayo ay hinusgahan na ng kamatayan. Sinasabi nga po sa Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yan po ang sinasabi ng Romans 6:23. So ibig sabihin, pinatutunayan po doon na tayo po ay hinatulan na ng kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan through Jesus Christ. Amen po. So what kind of sin that the first man committed that passed unto us, that are punishable by death? Ano nga ba yun? Bakit tayo ay hinatulan na ng kamatayan ng Diyos? Siguro isipin mo, ano bang ginawa ko? Pumatay ba ako? Gumawa ba ako ng karumaldumal na kasalanan para ako'y hatulan? Yun po yung mga tanong. Anong kaso ko? Yun, magandang tanong, diba? Una po, ito po ay tinatawag na rebellion. Sa isang bansa, gumawa ka ng violation of rebellion sa mga may death penalty na bansa, sigurado po yan na ikaw ay hahatulan ng kamatayan. Kasi napakabigat po nito dahil lumalaban ka sa gobyerno at hindi lang pong tuwirang paglaban. Ikaw ay nagpaplano na pabagsakin ang umiiral na gobyerno. Amen po. So yan din po, kung maiisip mo, yan po ang hatol na ibinigay sa ating Panginoong Hesus. Kaya po siya ay hinatulan ng kamatayan sa krus. Dahil sa panahon ng Roman Empire, ang pagpapako sa krus ay siyang pinakamabigat na hatol na pwedeng ibigay nila sa isang tao. Especially kung nag-aaklas po siya sa gobyerno. So kung tatanungin naman po natin, paano nangyaring si Jesus ay hinatulan ng ganun? Kasi nga po, napansin po ng mga Pariseo or mga religious leader na itinataas po niya ang sarili niya bilang isang hari. At kapag mayroong dalawang hari sa isang bansa, hindi po pwede yon. Kailangan iisa lamang po. At sa panahong iyon, sa Israel, ang naghahari po, ang may hawak po ng kaharian ng Juda, ng Israel, ay si Caesar. Yan. So, kaya hindi po pwedeng si Jesus ay magiging hari din po doon dahil
magkakagulo, gegerahin po ng Roma ang Israel. So, ayan po. So, dahil napansin po nila that Jesus declared himself as a king of the Jews, kailangan po nilang ipapatay si Jesus ng mga pariseo, ng mga religious leader para hindi po sila parusahan ng Roma. Kapag tayo po ay nagrebelde sa Diyos, ibig sabihin, tumalikod ka sa Kanya, nag-declare ka ng independence sa Diyos, we are against His kingdom rulership. So, ibig sabihin, tayo po ay nagrebelde. So, which means, kaya po sinasabi sa Romans 6:23 na the wages of sin is death. So, yung pagkakasala po nating pagtalikod, paglayo at pagdideklara ng independence mula sa Diyos ay act of treason or act of rebellion. Dahil gusto mo nang mamungkay sa sarili mo. So, yun po. Okay po, naintindihan po natin. Kaya po tayo ay hinusgahan na po ng kamatayan. Amen po. So, do you believe that God made a plan to fulfill His purpose in creating everything, include us, for us to gain salvation? Naniniwala ka po ba na ang Diyos Ama ay may plano para ang lahat ng bagay ay ma-restore muli ayon sa kanyang plano? Amen po. So, kung babasahin po natin sa Bible, sa Matthew 4:17, ang sinasabi po dito ay, from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa NIV po yan. Yan po. So, ang title po ng ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay Restoration of the Kingdom of God. Matthew 4:17 NIV version. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, pagpalain po ng ating Ama sa Langit at ng Panginoong Hesus ang kanyang salita. And let the Holy Spirit guide us, teach us, na sa gayon, anuman yung mapapakinggan po natin sa araw na ito, ay ang Ama po sa langit ang siyang magre-reveal nito sa ating buhay. Amen. Number 1, sa restoration of the kingdom of God, teaching po natin is, in order for us to have salvation, we must repent. Kasi nga po tayo po ay hinatulan na po ng kamatayan. Tayo po mga tao na nabubuhay dito sa mundong ito, sabi ko nga po kanina, lahat po tayo ay nahulog na po sa pagkakasala. Mula po sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Amen po. So, ito po ay naipasa po sa atin. So, wala pong matuwid kahit isa. Sabi nga rin po ni Pablo sa Romans 3:10. Walang matuwid ni isa. Lahat po ay kinulang ng pagpapala ng Diyos. Amen po. So, gumawa po ang Diyos ng paraan para po tayo ay maligtas muli. So, in order for us to have salvation, we must repent. Sabi nga po sa text verse natin, from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, repent in biblical Hebrew, the idea of repentance is represented by a verb. So, verb po pala siya. So, action word. Hindi lang po ito sinasalita, kundi ginagawa po. At sa Hebrew word, ito po ay tinatawag na shub, which means to return. Ibig sabihin, babalik ka.
So, hindi mo lang sinabi na nagrepent na ako, kundi babalik ka. Meron ka palang babalikan. And next is a natcham. So, which means to feel sorrow. Ibig sabihin, nagdadalamhati ka. Nagsisisi ka sa ginawa mong pagkakasala. At ngayon, nagdi-decide ka to return. So, repentance in Greek, which means metanoia, a change of mind and a change of conduct, the manner in which a person behaves, a change of mind and heart, or a change of consciousness. Yan po ang ibig sabihin po niya, para maintindihan po natin. So, pinag-aaralan po natin or binibigay po natin yung meaning ng Hebrew and Greek word for us to understand po kung ano. Sinabi ko nga po sa unang pinag-aralan po natin is bakit po binabanggit po yung Hebrew and Greek word for us to understand kung ano yung root, ibig sabihin yung pinanggalingan, yung pinakamalalim na kahulugan or yung origin ng kahulugan ng salitang yan. Kasi kung ibabase lang po natin sa pagkakaunawa natin sa panahon ngayon, nagiging napakababaw po nito at napakalayo po sa kung saan ito nanggaling. Amen po. So, ayan po ang repentance in Greek, which is a change of mind and a change of conduct. The manner in which a person's behave, kung paano ka mag-behaves, kumilos, magsalita, mag-isip, kailangan mabago yon. Amen po. Change of mind and heart, or a change of consciousness. Next, repent is to return to the original purpose, will, and intent of God in creation. So, minsan, ang pagkaintindi po natin sa repent is nagrepent ka lang kung ano yung kasalanan mo. Ang kasalanan mo sa ngayon ay babaero ka. Ang kasalanan mo ngayon, lasinggero ka. Ang kasalanan mo ngayon, drug addict ka. Ang kasalanan mo ngayon, sugarol ka. Ang pagkaintindi po natin sa repent is yung pagiging babaero mo, inalis mo lang. Yung pagiging drug addict mo, inalis mo lang. Yung pagiging sugarol mo, inalis mo lang. At kung anon pa. Pero sasabihin ko po sa iyo, kapag hindi tama or totoo or naging tama yung idea mo sa repentance, bibilang ka lang ng ilang linggo, babalik ka po dyan. Amen po. So which means, ang pinag-aaralan po natin dito is the true meaning of repentance or repent is to return to the original purpose, will, and intent of God in creation. So sa mga Kristiyano po na sinasabi natin, hindi lamang po ito sa pagkilala sa ating Panginoon at pagtangkap sa Kanya. Amen po. So malalaman po natin yan mamaya-maya. Amen po. Dahil marami pong naging Kristiyanong tumalikod sa kanilang kasalanan at sinasabing they are walking in God, walking with Jesus, dumadating po sa punto na sila po'y napapagod or lumiliko pa rin ang landas. Marami pong Kristiyano na napaka-busy sa mga ministry and then sa patuloy na pagganap nila ng kanilang ministry, dumadating po sa punto na sila ay napapagod at humihinto at bumabalik din sa dati. Amen po. Kasi hindi po natin or nila or natin naintindihan ang true meaning of repentance. Tumalikod lang po tayo sa kasalanan at lumakad, pero we don't know the reason or we don't know where to go. Amen po? Naintindihan po natin? Hindi po natin alam kung saan talaga tayo pupunta. Basta ang alam lang natin, lumalakad tayo kasama si Jesus. Pero hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ni Jesus. Amen po?
nakasama siya. Or minsan gusto lang natin, Lord, dito ako pupunta, sumama ka. Amen po. Hindi po ganon. Siya po ang magsasama sa atin kung saan siya pupunta. Amen po. So why we need to change our mind? Bakit po kailangan nating magpalit ng isipan? Because the kingdom of heaven is at hand. Amen? So, ang gospel of the kingdom of God, hindi lang po puso ang tinitira, kundi ang ating isipan. Ang kaharian ng Diyos is nagre-revolusyon ng kaisipan ng isang tao. Hindi po puso. Kaya po, marami po sa mga Kristiyano na born again ang puso pero hindi ang isipan. Kasi masyado pong mga ma-emosyonal ang mga Kristiyano. Na born again sila because na tinira ang emosyon. Amen po. Pinaiyak mo. Umiyak. Tapos, na born again na sila, na-refresh na sila. Pero, bumabalik pa rin po sa dati. Sa yung tinatawag po na Sunday Christian only. Amen po. So, ibig sabihin po, ang gospel of the kingdom is ito-turn niya ang iyong mind into kingdom mindset. Isa-set po niya. So, kumbaga, it is an idea. Hindi po it is an emotional reaction lamang po. Kundi idea na magpapalit po ng iyong kaisipan. Kaya importante po na maintindihan po natin kung ano ang kingdom of God or kingdom of heaven or the gospel of the kingdom. So, where we need to return, saan po tayo dapat babalik? To the original design God made us. So, sabi nga po, we cannot do new things if we don't change our mind. So, kapag nagbago ka ng kaisipan, meron ka ng mga bagong gagawin. Where we need to return to the original design God made us. Babalik po tayo sa original na design na pagkalagawa sa atin. In His image and His likeness. To become His sons and daughters again. To become His citizen of His kingdom. So, naintindihan po natin. Kaya nga po kung mababasa po natin sa Genesis 1:26, sinabi po ron ng God, let us make man in our image and His likeness, and let them have dominion all over the fish of the air, the creatures in the land, ganon, etc., etc. Amen po. So, yan po ang babalikan po natin kung paano tayo nilikha ng Diyos. Kaya pag naintindihan po natin ito, kahit makaranas tayo ng kapaguran, may rason tayo para magpatuloy dahil meron tayong inaasahan. Kaya po pwede nating sabihin sa mga kaibigan, kapatid, mapagod at huminto ka man, iiyak. Ngayon, magpapatuloy ka dahil alam mo na kung ano ang tinatahak mo ang makabalik sa original na disenyo sa iyo ng Diyos. Amen po. So kung ikaw ay Kristiyano, pag dumating sa iyo ang katotohanan ng mensahe ng kaharian ng Diyos, dadating ang punto na babagsak ka, mabibigatan ka, pero hihinto ka man, pero magpapatuloy ka pa rin kasi naka-establish na sa isipan mo kung ano ang dahilan kung bakit nandito ka sa mundo. Hindi lang dahil dinurog ang puso mo.
Kaya nga sabi ko kanina, maraming Kristiyano na durog lang ang puso, na-renew ang heart, pero ang isipan hindi po na-renew. Dahil hindi po nila natanggap ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Kung ano ito na dapat po nilang malaman. Amen po. Sa kaharian ng Diyos, kapag naintindihan mo to, sinabi nga po ni Jesus, hindi ka basta-basta mai-snatch ng kaaway mula sa kanyang kamay. Amen po. So in order for us to have salvation, we must repent. Kailangan magkaroon ng pagbabago ang ating isipan. Hindi lamang po ang puso ang nabago sa iyo, kundi ang isipan mo. Gospel of the Kingdom of God attacks your mind. Ire-revolusyon niya ang kaisipan mo. Papalitan niya ang kaisipan na meron ka. Aalisin niya ang democratic mindset mo. So kailangan mag-repent. Pag tumalikod ka, iwan natin lahat, maging ang karunungan na meron ka. Nang sa gayon makapag-take over ang mensahe ng kaharian sa ating buhay. Sa John 3:3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tanungin po natin ang sarili natin. Tayo po ba ay born again na? What is born again? Born again means newly converted to and very enthusiastic about an idea or cause. Born again also means born from above. Sinabi rin po sa John 3:3, you cannot see the kingdom of God. So talakayin po natin ano ba yung see dito. What is see? Para mas lalo po nating maintindihan. Makikita mo ba ang kaharian ng Diyos? Ang tanong, makikita ba ng mata mo? Nakita mo na ba ng literal? So, para mas lalo pong maintindihan po natin, ano po ba ang meaning ng see? See means discern or deduce after reflection or from information. Understand. Ayan. Meron pong binabanggit, hindi lamang po literal na nakita mo, kundi may binabanggit po dyan from information. Ibig sabihin, yung info na nalaman mo, naintindihan mo. Kaya sinabi rin po dyan, i-understand. Synonyms po niya, understand, grasp, comprehend, follow, take in, realize, appreciate, recognize, work out, etc. Ayan. So which means, see, hindi lang po literal na nakita mo, kundi pag sinabing see, naunawaan mo yung isang bagay or idea. We must see means to understand the knowledge about the kingdom of God. So once po narinig po natin ang mensahe ng kaharian ng Diyos, kailangan maunawaan po natin ang tungkol dito. So kasi halimbawa, illustration po ng sea. Isang lugar dito sa Pilipinas na hindi mo pa napupuntahan, pero inuutusan kang pumunta doon. Ano ang kailangan mong malaman? Siyempre, kailangan mong malaman yung instruction how to get there. So which means, instruct ka, pupunta kang Cubao, sumakay ka, pumunta ka sa kanto, sumapag-abang ka ng bus na papuntang Quezon Avenue, yan, tapos bumaba ka sa babaan ng Agham, yan, and then, para makarating ka ng Cubao, lumakad ka papuntang Quezon Avenue, then dalawa lang pwede mong sakyan, or tatlo, dun mismo sa pagbaba mo, kung gusto mo sumakay ng taxi, pahatid ka sa Cubao. Or kung gusto mo naman mag-tren or mag-bus, pumunta ka ng Quezon Avenue, dun makikita mo yung terminal ng tren at yung terminal hinto bus stop ng mga bus. And then, ipahatid ka sa may instruction naman doon kung nasaan ka na, o ibababa ka sa Cubao. Yung ganong instruction, which means na hindi mo pa nakikita
Pero because of the instruction na naintindihan mo, na-foresee mo na siya sa isipan mo na dun ka dapat pumunta. Yun yung dapat mong gawin. Nakita mo na siya. And instruct niya kung anong klase yung building na pupuntahan mo. Amen po. So yun po yung C. Hindi mo pa actual na nakikita pero naintindihan mo na. Ganun po siya. Malinaw po ba? Sabi nga po, we must see means to understand the knowledge about the kingdom of God. That is why in Matthew 6:33, Jesus urging us to seek first His kingdom so that we will be able to live righteously. Sabi nga po doon, seek first His kingdom and His righteousness. So kailangan po maintindihan natin ang kaharian ng Diyos. Hindi po hanapin natin yung simbahan na simbahan lang. Na yun naiisipin natin, nandun na ako sa kaharian ng Diyos. Which means, hanapin natin yung kaunawaan patungkol sa kaharian or sa kaharian ng Diyos para lang malaman po natin kung paano ito nagpa-function sa buhay po natin. Amen po. Nasa gayon, malaman natin kung ano ang works niya. Ano yung mga rules, ano yung konsepto or idea ng isang kingdom. Nasa gayon, malaman mo kung paano ka mamumuhay sa kaharian na hindi mo pa nakikita pero ina-apply mo na sa buhay mo. Nasa gayon, you will live righteously. At yung sinasabi doon that all things will be given to you as well. Kung masusunod mo ang rules and regulation o maunawaan mo ang kahulugan ng kaharian ng Diyos, kahit nandito ka sa lupa, idadagdag sa'yo yung mga pangangailangan mo. So in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. The question is what to believe in Him. Sabi nga, ba? Sabi dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, in-underline ko yung that whosoever believeth in Him. So, ano yung paniniwalaan mo sa Kanya? Halimbawa, illustration, merong 3 taong nagkaroon ng pangalan na Jesus. 3 tao, Jesus ang name nila. Paano mo makukonfirm kung sino sa kanila yung totoong Jesus na hinahanap mo? Amen? So lahat sila may binabanggit na mensahe. Sabi ng isa, repent for the kingdom of God is at hand. Jesus number 2, repent and accept me and you will be saved. Jesus number 3, repent for my kingdom is here. Anyone that is in my kingdom is saved. Amen po? So ngayon, paano mo malalaman kung sino sa kanila? Amen po? So kung babasihan po natin ang Biblia na merong magsasalita ng ganon, ano yung tamang mensahe na sinasabi doon? Diba? Si Jesus number 1 is repent for the kingdom of God is at hand. That is the exact message that He brought to us. Diba? So, ang sinasabi po ni Jesus sa Matthew 4:17, from that time, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, yun po yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, para makilala mo siya, kailangan malaman mo kung ano yung mensaheng dala-dala niya. Amen po? Like, example pa rin po ng message. May ka-eyeball ka. Diba? Hindi pa kayo nagkita. Eyeball nga eh, 'di ba? Pero paano kayo magkakakilalahan? Dahil first time yung magkikita. 'Di ba bago kayo magkita, nagse-set kayo ng message.
na ito yung pagkakakilanlan mo sa akin. May suot akong ganito, ganyan, ganon, ganyan. O sinabi niya sa'yo yung dahilan para makita mo siya at makilala. Amen po? So which means, hindi ka sa tao naniwala lang kaagad, kundi sa salitang sinabi niya. Amen po? Hindi lang sa pangalang Jesus ka naniwala, kundi naniwala ka sa daladala niyang mensahe. At ano yun? Diba yung sinabi niyang, for the kingdom of heaven is at hand. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, ibig sabihin nun, ang tinutukoy niya doon, magbago na kayo ng kaisipan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay narito na. Ayan. So, what is the gospel or the good news that Jesus preached? So, yun nga. Binanggit ko na. Matthew 4:17, the only message that Jesus preached is the kingdom of heaven. Ang problema po sa atin, we preach Jesus, but we never preach what Jesus preached. Amen po? Kung ano-anong mensaheng itinuturo natin patungkol sa Biblia, pero yung itinuro or ipinahayag ni Jesus ay nakakaligtaan po natin. We preach Jesus, but we never preach what Jesus preached, para po maintindihan po natin. So, dito po sa pag-aaral na ginagawa po natin, we preach and teach what Jesus preached. Na kung babasahin po natin ang New Testament and even the Old, ay maging ang mga prophets ay binabanggit po ang kahariang darating. At dito po sa New Testament ay binabanggit na po ni Jesus yung kaharian na dumating na. Nandyan na. Ano na lang ang gagawin po natin? Tatanggapin na lang po natin at papasukin. Pero we should understand it. Amen po. Pag naintindihan mo to, magkakaroon kang interes na pasukin ang kaharian ng Diyos. Sinabi nga rin po ni Jesus sa Luke 4:43, but he said, I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also, because that is why I was sent. That is the reason why Jesus came here on earth. Hindi lamang po para isave ka, kundi para ibalik ka sa kaharian ng Diyos. Hindi po siya nagpakilala na siya si Jesus, na anak ng Diyos. Kung babasahin po natin at lilimilimin ang New Testament, never po niya agad sinabi na siya ang Mesaya. Even sa pagharap po niya sa mga sinasapian ng demonyo, na sinasabi po nila, alam namin kung sino ka, ikaw ay mula sa Diyos. Pero anong sinasabi po ni Jesus? Tumahimik ka. Kasi ayaw ni Jesus Christ mismo na makilala siya in physical form, kundi makilala siya because of the message He brought to us. So yan po ang dahilan. To proclaim the good news of the kingdom of God. Nang sa gayon, kapag narinig mo yon, maniniwala ka sa Kanya. Mensahe muna bago ka maniwala sa Kanya. Hindi naniwala ka muna sa Kanya. Amen? So, don't get me wrong. Ang isang tao, gaya sa politika, sa gobyerno, bakit mo binoboto ang isang tao? Di ba meron tinatawag na mga meeting de avance? Kasi makikinig ka sa kanya. At kapag na-convince ka sa sinasabi niya, so that's the time na siya ay pipiliin mo bilang iyong bagong leader. Amen po? So, sa bagay, naging way po kasi ng karamihan, especially here in the Philippines, na bumoboto tayo
ng taong iluluklok natin sa gobyerno through his popularity.